Ganda naman dito. Punta ako dito. Sarap mag-travel dyan. Leisure. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, nung tayo ay lumalaki, habang tayo ay tumatanda, so marami tayong mga bagay or nakikita sa ibang tao na sa tingin natin, ganun din yung gusto mong mangyari. Usually naman, yung ating mga pangarap, nakita mo lang din sa ibang tao at sabi mo sa sarili mo, gusto ko rin gawin yun. Siguro nung siguro high school, college, and syempre nakikita mo sa mga classmate mo or sa ibang tao, sa kakilala ng parents mo na, uy, sarap pala magbakasyon doon, sarap pala pumunta doon, ganyan. Parang ikaw, sa sarili mo, meron kang curiosity or pagka-interest, ano ba meron doon? Mukhang masarap. Parang, ano lang, no? Yung pasyal-pasyal lang, gala-gala lang. Parang, parang pahipahinga lang, rest-rest lang, ganyan. Yung, ikaw nakikita mo yun sa ibang tao. So, ikaw, parang, na-interest ka, parang masarap nga din yun, no? Gusto mo ganun. Ikaw, nakikita mo rin yung material things na sa tingin mo ikaw, parang anong nangyayari kasi, nagiging mentality siya. Nagiging magkakamukha kayo ng pinapangarap sa buhay ng ibang tao. Minsan, nagiging sa buong bansa. Or tulad natin, mga Pilipino. Yun yung pinapangarap natin, mga material things. Which is, parang yung pag nagbakasyon ka, mali pala yung pagkakaintindi ko. Na-realize ko to, no, tsaka syempre, sa panahon ngayon ng social media, marami na tayong information na nakukuha. Marami na tayong natutunan dahil libre na yung learnings ngayon, kaliwat kanan yan. So, meron akong napanood na video. Pinapaliwanag doon na yung pangarap mong bakasyon, yung dinidream mo, yung ginogol mo na travel, left and right, bakasyon, left and right, kain ng masarap, left and right, ito pala ay leisure. Hindi ito pangarap. Hindi ito goal. Hindi yan ang goal. So, in my part, na-process ko siya na it is the reward. Kung ano man yung pinagtrabahuhan mo, yun yung reward. Nung mga goal mo, syempre, after yung mga tao na nakakapag-travel or nabibigay sa pamilya niya kung anong gusto man, it is the fruit of your hard work, labor. So, ang problema sa mga Pilipino, lalo na sa lahi natin, tinitingnan natin yung mga reward na. Hindi na natin tinitingnan doon yung mga pinaghirapan, yung behind that story. So, dahil ngayon, natutunan ko na, syempre minsan, manood tayo ng mga may value sa internet. Don't watch those entertainment. Don't waste your time on entertainment in mobile or in the TV. Because nandyan lang yan. Kung kailangan mo magpahinga, limit your time on that. So, ayun na, napanood ko, napagtanto ko na hindi pala pangarap yun. Di pala siya, mali pala yung iniisip ko nung tumatanda ako na yun yung goal mo, mag-travel, magbakasyon. Di pala goal yun, di pala pangarap yun. So, lately na, yun nga, siguro, nandito na, nakatungtong na ako ng 30s na na-realize ko na, di pala siya pangarap. Yun yung reward. Ngayon, ikaw, sa sarili mo, kailangan mo nang i-recalibrate yung sarili mo. Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung goal mo? So, ito yung misconception that I realize about leisure. Sa Pilipino, pagkakaintindi ng tao sa leisure, isa siyang pangarap. Pangarap mag-travel, pangarap magbakasyon, pangarap kumain sa masarap na restaurant. Hindi po pangarap ito. Hindi yan pangarap. Leisure yan. Pasarap, leisure. Hindi naman po masama yan. Yun nga lang, nagkakaroon tayo ng misconception na ang gusto mo, pasarap kasi. Yun yung tinatanim yun yung natanim sa atin na pasarap na. Masarap na buhay noon. Yun yung mga napapasa sa atin. Stable na siya. Ayan, yan yung mga naririnig natin sa ibang tao na successful, yan, mga word na ganyan successful na siya, stable na siya, yung mga salita na naririnig natin sa left and right. So, nagkakaroon tayo ng misconception sa leisure. Hindi po ito pangarap. Ano pa yung misconception ng mga Pinoy about leisure? Isa pa sa misconception ng mga Pinoy about leisure ay yung sinasabi niya, uy, ano na yun, pasarap na yun sa buhay. No? Parang, ano na yun, okay na siya. Parang, settle na. Hindi natin alam. Minsan yung nakikita natin behind the camera or nakikita natin sa social media, sila pa yung maraming utang compare sa ikaw na nakikitingin ka lang. Minsan, sila pa yung maraming problema. Akala natin perfect, no? Kasi sila pa yung problemado sa buhay. So, we should not
Ito yung isa pang naisip na realize ko na kung titingin ka daw ng biyaya, tingnan mo yung biyaya ng taong ikaw yung mas higit. Example, mas nakakangat ka doon mo mabibilang yung biyaya na meron ka. Huwag mong tingnan yung biyaya ng ibang tao na mas ahead sa'yo. So yun yung mga Pilipino, lagi nating mahilig tayo makichismis dahil the internet is open with all the windows of everyone's lives now. Nakikitingin tayo na nakikitingin sa buhay ng ibang tao, which is mali na. So, huwag tayo tumingin sa buhay ng ibang tao. Tingnan muna natin yung buhay natin. Intindihin muna natin yung buhay natin. So, ayun yung problema ng mga Pinoy or siguro na ibang lahi. Isa pa sa misconception ng mga Pinoy about leisure ay mahirap mahirap abutin or hindi madaling hindi siya madaling abutin. Ang problema kasi ng mga Pilipino, yung sarap lang ang nakikita palagi. Yun lang yung pinipili nating makita. Yun lang yung gusto nating makita. Yung sarap. Parang ganito yun Sa storya, gusto mo lang makita yung beginning. Nangyayari. Pinipili mo lang, nag-umpisa lang yan, magbubuti. Ngayon, na siya, successful na tao na siya. Ganun yung tinitingnan ng Pinoy. Pero yung gitna, yung middle, ayaw natin tingnan noon. Ayaw na. Titingnan mo lang, nag-start lang yung ganyan-ganyan lang. Ngayon, tingnan mo, maunlad na. So, beginning, and agad yung tinitingnan ng mga Pinoy. Ganyan yung parang malibang pananaw, maling Hindi natin na kinukwento yung story na yung paghihirap nila, yung mga sakripisyo nila. Hindi natin inuungkat yung wala na tayong pakialam doon. Hindi mo na pinakinggan yung buong storya. Ang gusto mo lang yung storya na, yung nag-start lang yan, ganyan-ganyan lang. Pero ngayon, tingnan mo na. Yung paghihirap niya, hindi mo yun, yung mga sakripisyo niya, yung oras na nilahan niya doon, or malay mo nagpaskila pa siya. So, ganun yung mga Pinoy Hindi natin, akala natin, yung mga bagay-bagay, mahirap abutin. Dapat kasi tayo mismo, sarili natin, kumikilos tayo. Hindi tayo nanonood na lang sa ibang tao. Hindi na lang tayo yung pinapanood lang natin yung ibang tao na maging successful, di ba? So, ba't ko nga ba ito sinishare? Sinishare ko ito para maintindihan mo na yung pinapangarap mong pasarap, hindi pangarap. Hindi po yan ang pangarap. Ang totoong pangarap, yung pagtulong sa ibang tao. Kung ano yung pwede mong ma-resolve sa isang problema. Yun yung totoong pangarap. Nagsosolve ka ng problem. I-solve mo yung problem sa mundo. Yan yung totoong pangarap. Hindi po pangarap yung magpasarap, mag-travel, kumain sa masarap na restaurant at magbakasyon kung saan-saan. Hindi po yan pangarap. Isaksak mo po yan sa iyong kokote na hindi po yan pangarap. Bumili na magandang bahay, bumili na magandang kotse. Hindi po yan dream. Reward po yan nung pinaghirapan mong abutin na pangarap. Hindi po yan pangarap. Kasi goal tayo ng goal ng maraming pera. Goal tayo ng goal ng material things. Which is hindi po yun yung tamang goal. Mali yung pag-goal na ganun. Hindi po yun yung tamang pangangarap. So sana maunawaan po natin. Kasi ang kalaban natin dito, gusto lang natin yung reward. So mali na na reward yung inahabol mo. Paano kung hindi mo makuha yung reward? So ikaw madidepress. Hindi po yun yung tamang pangangarap. Huwag mong pangarapin yung pera or yung material things. Dahil yan po ay reward. Mangarap ka ng bagay na makakatulong sa ibang tao. Yan po yung totoong pangarap. So, kasi naniniwala po ako dito sa phrases na delayed gratification. So, kung ikaw yung ni-reach mo yung goal mo na hindi reward ang hinahabol mo, eventually po magagratify ka. I'm sure 100%. So, kung trip mo po itong ganitong mga usapin, please join my group, Discarding Pinoy. At pag-usapan po natin doon yung mga discarding trip nyo or pwede natin maibahagi sa ibang tao. And ma-share ko lang din po, mayroon pong maliit na store dyan. Just click the link below. And ito po yung mga side hustle ko sa Philippines. If you need an health insurance or life insurance, I can definitely assist you. And if you need a property in the Philippines, lupa man or may bahay, pwede rin po kita matulong. So ayun lang po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Let's change the world. Kalas!